Guys, napanood nyo ba yung isang lalaki na nilamon ng malaking isda sa dagat? Nangyari yun hindi yun sa Pilipinas, no. Sa ibang bansa siya nangyari. May dalawa kasi doong ayon sa balita ay mag-ama. Nagpabugsay-bugsay sila doon sa laot. Ayon, yung kanyang anak, guys, habang nagbubugsay-bugsay doon sa laot, bigla na lang sumulpot yung isang malaking isda. Sobrang laki ng bibig. At nilamon yung kanyang anak, no? Nilamon ng malaking isda. At buti na lang, no? Nilunok na yung tao doon sa bunganga ng isda. Siguro natigasan siguro yung malaking isda kasi kasama yung sinasakyan ng tao nilunok niluwa, buti na niluwa at na-survive yung tao na nilunok ng malaking isda. So ngayon, guys, no, tayo, guys, no, pumupunta tayo sa dagat at maliligo tayo, no, huwag tayong pumunta sa mga malalalim na dagat, no, hanggat maaari hanggang yung dibdib lang. Huwag ka lang pumunta doon sa mga sobrang lalim na, yung mga hindi mo na abot yung lupa, yung lalim ng lupa sa dagat. Kasi hindi natin alam kung anong mga nilalang ang mayroon sa ilalim ng tubig habang ikaw ay palangoy-langoy. Katulad nung nangyari doon sa mag-ama. Buti na lang talaga, niluwa siya doon ng malaking isda. Kung nilunok yun, ako, vitamina siya. Kaya guys, pag naligo tayo sa dagat, no, huwag tayong pumunta sa malalim. Doon lang tayo sa gilid, sa baybayin lang, kasi baka mamaya mayroong malaking isda pala doon na umaali-aligid sa atin. At lununukin tayo na mahirap na. Diba? Kaya huwag tayong magpapasikat sa mga barkada natin, mga kaibigan natin na pupunta ka sa malalim para may pagmamayabang. Manghambog ka, mangyabang ka na kaya mong punta sa ilalim, sa malalim na dagat, no? Kasi baka mamaya kasi mayroon na palang doon. Anong pating sa Tagalog daw? Ano yung shark sa Tagalog lab? Burgay? Ha? Pating. Baka mamaya, habang palutang-lutang ka doon sa malalim, may malaking shark na pala na nagmamasid sa iyo at na anumang oras ay pwede kang kagatin o lamunin ng malaking shark. Ano bang shark sa Tagalog? Pating. Pating ba yan? Yung pating ba, guys, term ng Tagalog yan? Kasi pagkakaalam ko, sabagay, marami, ang sabi saya, ang shark, iho. Tapos, ang pating, parang Bisaya term din yata yan. So, yun, no, huwag tayong pumunta sa malalim na, kasi maraming mga malalaki at mababangis na isda na naninirahan sa ating karagatan. No? Sarap na. Kasi yan, guys, no. Pag nilamon ang buong katawan mo ng isda, no? Yung nangyari. Ang mangyari sa'yo, hindi na makikita ang katawan mo. Magiging tae ka na lang. Yung katawan mo magiging tae dahil tae ka ng isda No, yan ang nakakalungkot ng iyong pagpanaw. Na walang katawan na may re-recover sa'yo
ang katawan mo ay magiging tae na lang kasi nilunok ka ng malaking isda eh. Pag nilunok ka ng pating, andun ka sa kanyang tiyan, gagawin ka pagkain ka niya, at idudumi ka lang niya. Kaya, pagkaan tayo, huwag tayong pumunta sa malalim. Bantayan natin yung ating mga, di ba? Mas maganda nga, sa swimming pool na lang tayo maligo eh. Wala pang pating doon. Kasi pati isda, mga ano, lumalabas na rin. Isipin mo, nababalita na may isda na Balyena naman yun. may mga isda na naninirahan sa pinakamalalim na dagat. Ngayon makikita na sila sa mga ibabaw. Pumunta na lang sa mga mababaw na tubig. Dapat doon No? sila sa malalim. Na dapat doon talaga sila sa pinakamailalim. At alam nyo ano yung itsura nun? Laki ng mga ngipin, guys. Ang kanang mga ngipin, sobrang talas. Napakatulis. Tapos ang nahaba, ang lalaki. Pag nakita mo yung isda na yun, wala siyang labi. Wala siyang labi. Talagang ngipin niya. Ganun kalaki. Ganun mga klase. Baka mamaya, guys, no? Pag naliligo kayo sa dagat, at nandun kayo sa medyo malalim-lalim konti, nandun pala yung isda na ang lalaki ng ngipin. Pag kinagat ka, durog ang katawan mo. Kaya iwasan natin. Mas maganda. Hindi ko naman sinabing huwag na kayong maligo sa dagat. Ang sinabi ko lang, na pag maligo kayo sa dagat, huwag kayong pumunta sa malalim. Kasi may mga nilalang na nakatira sa dagat. No? Baka kasi mamaya, nandun ka sa ilalim ng dagat, liligo. Baka may nagmamasid sa'yo doon, sa ilalim, na iniisip niya, pagkain. Kasi ang mga isda, guys, kumakain ng tao yan. Ang mga isda, guys, pag nakakita yan sila ng mga nilalang na palutang-lutang na malapit sa kanila, hindi yan ibang iniisip niya. Ang iniisip niyan, ito pagkain. Hindi naman iniisip yan, ay may tao dito na palutang-lutang. Oh. Hindi naman nag-iisip niya, galing naman lumangoy itong tao na to eh. Pag ang isda, nakita ka ng isda, ang iniisip niyan, pagkain. Pagkain ka sa kanilang paningin. Kung gusto nyo talagang maligo na walang isda na kakain sa'yo, na gagawin kang pagkain, gawin kang ulam, mag-swimming pool na lang kayo. Diba? Saka, Mas maganda na yun, guys, na mas maganda na yun na sarap ng udon. ang isda ang gawin natin ulam. Ha? Hindi tayo. Ang isda gawin natin pagkain kaysa tayo ang gawing ulam or pagkain ng isda. Yan ang mahirap. Yung ulam ko kain, guys, o isda. Bangus yan. Kasi, guys, may mga isda kasi, guys, na mga kanibal ba? Lahat ng isda, mga kanibal yan eh. Lahat ng isda, mga kanibal yan. Kasi ang isda, ang kinakain nila, isda din. Ngayon, pag nandiyan ka sa dagat, palutang-lutang, ang iniisip ng isda, isda ka rin. No? May isda. Kung palutang-lutang, kainin ko to. Gawin kong almusal.